Okay, so good morning. Ngayon ay July 11. Ano ba ngayon? Friday. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo kasi kahapon nag-transfer na ako ng seedlings. Ayan. Alay ko. So, itong seedlings na to, mga kailangan ba ito tinanim? Kalimutan ko yung details eh. Pero mga ano na yan, 14 days old, 14 or 15 days old yan. So ito, inurong natin ng konti. Kung mapapansin nyo dati nandun yan. Kasi may tumutulo. So iniwas ko lang siya sa tumutulo. So ito is naka-styro board. Pero dati, yung styro board na yan is flat lang or walang uka. Ayan, may uka oh. Ito yung nabanggit ko nung last video na inukaan ko siya. Ayan, kasi napansin ko since hindi ganun ka laki yung butas niya ng ano, yung 5 pesos kasi, 'di ba? Nilagyan ko ng guide na 5 pesos na bilog. Ang butas ko nun sa loob ng bilog. Ngayon, ang ginawa ko, papakita ko rin sa inyo yung mga bago kong butas ay mismong dun sa guhit ng 5 pesos ko siya binutas or sinoldering iron. Kaya medyo mas malaki ng konti yung butas nun. Pero papakita ko rin sa inyo kasi meron tayo ng styro board na yon dito. So, ang ginawa kong remedyo is nilagyan ko siya ng parang sinoldering iron ko yung gilid para medyo lumubog siya ng konti. Para siguradong lapat na lapat siya dun sa tubig. Yan. Mataas kasi yung level ng tubig natin. Yan. So, hindi ko pa naman nararanasan na hanginin siya at bumaliktad. Kaya, go pa tayo dyan. So, ito yung iba. So, nilinis ko yung ibang box kahapon. Tapos, yan. Sinet up ka agad natin. Tapos, medyo inurong ko siya dito. Kasi, maliban sa nahuhulugan siya ng bulaklak ng ating mga basils, ay medyo kulang siya sa araw. Kasi nga, parang naging barrier na to eh. Yung mga basil natin. So, yung araw kasi banda dito pa, hindi pa banda dito. Pero pagdating ng mga January, February, yung araw mga nandito na. Ayan. Ngayon, nandun yung banda yung araw eh. So, yun. So, pag-aaralan nyo rin, or titingnan nyo rin yung sun orientation. Ayan. Anyway, ayan. So, transfer ko yan kagabi. So, nag-OT ako kagabi. Tapos, ayan. So, nilinis ko na rin yung dito. Pakita ko lang sa inyo. Meron ba akong red? Alam ko may kada isang box naglagay ako ng red lettuce pala dyan. Yung ating ruksay. So, pakita ko rin. Ito yung naninilaw nating Pero kukunin ko na rin yan. Ang bala kong gawin dyan sa mga big pots natin ay ito. Spinach. So, maliban dyan. Yan. So, ito ay mga 2x2 na pinutol ko. Yung isang mali ko dati sa 2x2, minaximize ko yung isang size. Kaya, yung putol niya masyadong malapit dito sa butas. So, ngayon, in-adjust ko na ng konti para yung separation nila is hindi masyadong nakadikit dun sa ating net sa butas. Basta ganun. Basta ganyan ginawa ko. Basta dalawang 2x2 yan. Yan. Ito, dalawang 2x2. Yun, dalawang 2x2. So, may mga sobra tayong styro. Huwag niyong itatapon yung sobrang styro kasi baka may mapaggamitan pa kayo nun. Ako, madalas may napaggagamitan ako nun eh. Katulad na lang nito pala. Yung mga pinagbutasan ko niyan, sumakto dun sa mga dati kong butas ng 5 pesos. Kasi mas malaki na yung butas ko nito kumpara sa dating pagbubutas ko ng styro. Yan, sumakto siya dyan. So, dati, yan eh. Styro din, tas nilagyan ko ng insulation foam para mag-fit. Pero ngayon kasi, kasya na siya. Ito medyo umangat. Hindi ko lang kung ba't umangat. Yan. Kasya na siya dyan. So, better na yan. Kasi, yan. Ito pala yung mga red lettuce natin. Ruksay. Yan. Meron din doon. Lahat yan meron. Pero, based sa observation ko, hindi maganda yung ruksay dito sa location 1. Doon talaga sa kabila natin itutuloy ang
Pero kasi natanim ko na siya ahead of time. So ang magiging plano, ayan. Pero ito isang batch to 6 kasi gusto ko 6 per batch eh. Pero kasi hindi nakakasya dito. So kasya na lang yung susunod na batch kasi kailangan mo ng 1, 2, 3, 4 6 na batches para weekly makapag-transfer ka ng makapag-transfer. Pero ang mangyayari, yung 4 na batches natin is 6. Yung susunod na 2 batch natin is tag 3 box lang. So kukulangin na pala ako ng box. Kailangan kong bumili ng 2 peraso. So pero bumibili tayo 4 na peraso lagi kay Cedric. So bibili ulit tayo ng 4. Then yun na yung set natin. Pero pwede pa tayong magdagdag doon kasi 'di ba sinabi ko sa inyo doon sa kabila, pwede pa talaga doon 12 boxes. Pero hindi ko pa kasi nagagawa ng setup. So gagawan pa muna natin ng setup yun bago natin ituloy-tuloy. Hindi ko sure pag nagawa ko yon kasi pwedeng ito i-transfer ko na lang doon para hindi na ako bibili ng boxes tapos ituloy na natin yung DFT setup natin dito. Pero hindi pa natin alam kung kailan mangyari yon. Pero soon. Lagi naman ganun eh. So ito, lilinisin ko pa to kahapon. So mag-harvest kasi ako ngayon. Pakita ko lang sa inyo itong 2 plot. Ay, hindi ko pala napakita. Yung kanina pala, ito, ayan. Merong uka, ayan. Ito, nilakihan ko lang yung butas ng yung pagkakabutas ko dun sa 5 pesos. Kung dati, sa loob ng guidelines, ang ginawa ko, within the guidelines yung pagbubutas ko. Tapos ito yung naging resulta, which is much better. Ayan, in terms of, fit. Mas fit siya. Hindi ko ba, dati kasi medyo angat yan eh. At angat yan siguro ng mga 3/4 inch. Basta angat yan ng konti, mas nakaangat siya. Ngayon, mas suwak na siya. Ayun, nakita niyo, 'di ba? Ganyan kataas yung tubig natin diyan. So tulad ng nabanggit ko sa inyo, itong styroboard is 2x2 by 1/2 inch. 1/2 inch yung thickness niyan. So yan. Ito, siyempre ito mas mababa yung mas mataas yung level ng tubig na tatama doon sa net caps kasi nakalubog siya. So ito kaya pinagtabi ko siya para sa experimentation. So kung okay lang din naman yung result ng ganito, di ganito na lang. Pero kung mas okay yung result ng ganito, babaguhin natin. 'Di ba? Hindi naman natin tatapon yan. So para lang malaman nyo kung paano nyo di-discard yung pagbutas ng styro, mag-testing muna kayo. Huwag nyo kagad ilagay dun sa gagamitin yung styroboard. So may mga retaso naman, dun nyo subukan para hindi kayo masayangan. Kasi yun, nangyari na sa akin yan. Anyway, ito. Dito tayo mag-harvest. Ang harvest time pa talaga nito, 42 days ito, is bukas pa. Ito yung na-delay ako ng 1 araw ng pagtatanim. Kaya bukas pa yung 42 days. So 41 days old. So ito, nagka-problema. So kita naman. Pero ito ma-harvest ko pa to eh. Harvest ko to. Tapos kuha pa ako dito ng 7. 7 lang muna para bukas may i-display tayo. So ang mangyayari, kung makapansin nyo, ito mas pula kaysa dito. So ang tinitingnan ko, hindi ko sure kung yun talaga ang reason. Kasi kung mapapansin nyo, dito yung araw. So hindi siya masyadong naaarawan. Kaya hindi siya masyadong naging pula. Kung mapapansin nyo ito, mas pula kasi nga dito banda ang araw. So, in terms of sunlight, sun exposure, mas maganda talaga to. So, ang possible na pwede kong gawin dyan, kung may mahanap pa akong mga malalaki kong patungan, kasi kailangan mo lang siyang iangat eh. Yun lang yung nakikita akong possible solution. Iangat mo lang siya para mag-improve yung sun exposure niya, mag-improve din yung photosynthesis niya, mag-improve na siya overall. Pero mas maganda pa rin sa kabila. So, pag nagkaroon ulit tayo ng video do, makikita nyo. So, harvest lang ako ng 8. Kung kailangan man ni Kuya Jojo ng 10, 8 lang muna ibibigay natin para may ma-display pa tayo bukas. Then, by Sunday, mukhang ready na yung nandun natin na magagandang pula. Yan. So, ito, ating spinach. Ito, kaya ganito kalaki to kasi pinagputulan na yun dati. Ayun na. So, established na yung ugat niya. Yan. Dito. Basta nakita naman ito, malaking stem yan.
Ito rin yung kabila, ganun din. So yung mint natin, di ko rin na masyadong nagagamit sa totoo lang. So parang experiment and display ko lang naman yan. So posible hindi na natin ituloy at pag-focus tayo sa spinach kasi mabebenta ko yan eh. Tsaka kumakain kami niyan eh. Masarap pang gulay yan. Yan. So dito naman yung lugar natin ng mga pak choy. Yung mga pak choy ko pala na nandito is inuod. Pero buti na lang hindi nila dinamay yung lettuce natin. So yan. Yan pak choy natin. Ano yan for personal consumption yan. Mga personal consumption. Dati plano natin is ibenta siya kaso hindi ganoon kaganda ang tubo eh. Pero magta-trial pa ulit tayo. Marami tayong buto niyan eh. Ito din, hindi na masyadong maganda tubo dyan. So, harvest natin yan. So, ito, harvest din natin. Sa totoo lang, hindi ganun kaganda ang araw dito sa side na to. Tsaka mapansin nyo yung marigold natin, medyo namamatay na. Kasi, ang problema ko naman dito, although walang trips sa ngayon, ay, spider mites. Spider mites yung nakikita kong isang issue dito. Kasi, yung mga lettuce ko, may mga damage din ng spider mites, which is, hindi naman ganun ka-severe. Pero kung mapapansin nyo, halos pareha sila ng damage ng trips. Pero ang problema, ang pinagkaiba niya sa trips, although parang may maliit siyang damage, maliliit-liit na ganyan. Sa trips kasi, parang ginagawa niyang transparent yung dahon. Yun yung nakita akong difference nila. Hindi lang ako hinarvest ko na kasi yung nabenta ko pa nga yun eh. Oo. Hindi naman siya ganun severe damage ng spider mites pero may mga spider mites. So ayun lang. So mag-harvest na muna ako. And update ko na lang kayo. So may mga improvement. Ito pa yung trellis natin ng cucumber. Hindi ko sure kung magpapatubo pa ulit tayo. Pero gusto ko. Pero yun nga, time consuming. Medyo sikusin muna natin. Focus muna tayo dito sa ating money generating na crops, which is ang ating lettuce. That's it. Thank you very much. See you next updates mga tropa. Bye-bye.